So what's up, do your best here. Sa araw na ito, ipakita ko kung paano mag-install ng cylinder head. Kakabit natin ng mga valve. Yan, valves. Then magpapalit tayo ng valve seal. Ayan, ito mga paps. Ayan, ito ang ating mga pyesa, yung mga parts na isasalpak natin. Ayan, itong piston natin, nilinis lang natin yan. Ayan, pero ito yung stock, wala naman siyang damage, okay naman ng ayan, yung mga wool nya, yung sa gilid wala namang gasgas. Hindi na natin pinalitan. Ang technique dyan, pag nalinis nyo ng maayos, babad nyo lang sa langis ay 24 hours, mas maganda yan. Ganito siya. Then itong ating rocker arm, bago yan. Ayan, bagong palit na natin yan. Yung sa stock natin, kaya tayo nagpalit, no? Yung stock natin kasi dito, napakalakas ng galaw nito. Umiingay yan, maingay, tumutunog, parang lagitik rin yan. Kaya nagpalit tayo. Pagka nakagilap ko ang video ko na ginawa kung ano ang tunog ng ganito sa rocker arm, no, idugtong ko na lang siguro, pakita ko na lang dito sa ginagawa kong video ngayon. Ayan, rocker arm. Then bago rin ang ating camshaft. Ayan, hindi siya masyadong ayan, parang wala siyang kalug masyado. Pero yung stock natin, kaya natin pinalitan, malakas na ang galaw ng ating mga bearing. Ayan mga paps, ito ang stock. Ito sinasabi ko, makakalog yan. Ayan o, ayan ang lakas ng galaw o. So, and then ito, ayan o, malakas ang galaw. Kaya nagpalit tayo. Then piston rings, hindi tayo nagpalit, hindi pa naman siya damage, pwede pa siya. May tamang pagkakabit nan mga paps, pakita ko na lang sa inyo. Meron kasi ako nabasa, nag-comment siya bago yung piston rings niyang binili, mas naging sakit lang ng ulo at palaging umuusok ang kanyang motor. Di naman kasi basta-basta ini-install to mga paps, meron yan pattern. Pakita ko sa inyo maya. Then ito ang piston pin, hindi rin natin pinalitan, okay pa, wala pang gasgas. Ayan, kapag wala pa naman mga damage ang parts, huwag nang palitan para makatipid din tayo. Ayan mga paps, ito, kailangan natin itong mga tools ito pang install ng valves, pang adjust ng tappet, no, sa rocker arm dito sa ganito, sa adjuster natin. Ayan, ito. Then dito natin ipapatong ang ating cylinder head sa rubber na to, para pag nag-press tayo ng valve, hindi lang lulubog yung valve dito, hindi lulubog kasi mayroon stopper. Ayan, ito, gaganyan natin. Ayan, ito ang mga ikakabit natin, yung spring valve natin or valve spring. Napansin ko sa ating Wave 110, isa lang ang kanyang spring. Unlike sa binaklas ko na yung ang ginawa ko na Rossi siya. Ano rin siya, 100cc. Pero dalawa ang spring niya, mayroon maliit sa loob, kaya masyado matigas. Pero itong Wave 100, isa lang. Ayan. Ito ang ating valve stopper plate, retainer. Ito ang mga retainer niya. Ayan. Napakaliit lang, ano. Ingatan nyo lang yan na hindi mawala. Well, nabibili naman yan pero mahirap hanapin yan. Ayan, ito. Then, ito yung washer natin. Ayan, itong washer is kahit magkapalit lang sila, parehas lang. Diyan siya. Then, dito sa kabila. Ayan. Isalpak natin ating valve.
Lagyan natin ng mga spring. Magkabila. Lagyan na natin yung stopper. Dito muna tayo magsimula. Ilagay ang retainer. Ito meron tayong special tool para sa valve lang talaga. Dito sa retainer. Ayan, may spring din yan. Tusukin lang natin to. Ayan, kagaya nan, nakikabit na natin, no, napakadali lang. Pero hindi pa natin ipipix yan, pinakita ko lang paano magkabit niyan. Tanggalin pa natin yan, lalagyan muna natin ng valve seal. Ang ating valve seal. Yan. So, kabit natin dito. Bago natin isalpak ang ating valve, ilagay muna natin ang ating valve seal. Yan. Ganyan. So okay na, naikabit na natin ating mga valve seals. Ayan, kabilaan dito. Lagay na natin ating mga spring. Muna tayo sa side na to. Nailagay na natin ating mga retainer. So lagyan natin ng tools. Fix na natin siya, no. Next, dito naman tayo sa kabila. Ilagay natin ang retainer pin. Ayan. So okay na. Okay na. Make sure lang mga paps, kapag ka nagkabit na kayo ng ayan, mga valves, make sure na malinis na to para wala nang problema. Sunod naman natin itong mga paps. Ayan. Hindi na tayo malilito dyan kasi may mga dapat lang silang talagang paglagyan. Ayan, mga tornilyo na yan. So, dito siya. Dito. Then dito sa rocker arm, may intake and exhaust siya, no? Ayan. Ayan, exhaust yan. Then may nakalagay ditong E, exhaust. Ayan. Ito, intake, plain lang. Walang ganito. Then may nakalagay na I, intake. Ayan. So automatic na kapag ka-intake, dito yan banda sa manifold, no. Ayan. Ganyan siya. Ipasok na natin ang valve pin natin dito. Then meron siya isang tornilyo sa intake. Ayan. Itong na-assemble natin is Wave 110, no. Wave Dash 110R. Kasi ang Wave CX110 kahawig ng dash pero may pagkakaiba sila sa mga parts. Lagyan natin ng langis paglalagyan ng camshaft. Ito dun sa loob para smooth lang siyang papasok. Ayan. So ito yung camshaft natin. Ayan, pasok natin dun. So nakapasok na siya, no, camshaft. Then meron siya dun, ayan, may parang kuntil dun, may pin, ayan, oh, yung dulo. Mga paps, nakikita naman yan na yan. Ayan. Ito yung compressor nya, no, compression release. Ayan yung area to. Ayan, ito yung sinasabi ko mga paps. Ayan. Ito ang ating camshaft. Mayroon siyang cam loop, ayan o, cam loop, intake and exhaust. Then mayroon siyang compression release. Then yung bearing niya, ayan ang kabilaan. Itong tinutukoy ko compression release, meron siya dito pin, ayan o, parang kuntil. Ayan. Ayan, itong pag-install natin mga paps, sobrang pulido to. Talagang dahan-dahan natin at maingat nating pinapasok ang mga bagong pyesa. Proceed na tayo dun sa tinuturo ko na yan. Ayan.
Ayan ang kanyang pin. Sa compression release yan. Then dito, ilalagay natin yung stopper. Ayan. Compression release stopper. Ito ang sinasabi ko na pag nawala, ay nako, mahirap hanapin to. Ingatan nyo mga paps, natatanggal pala ito dito sa kanyang shell. Sa housing niya, dito sa cylinder head na to. Lalagyan natin yan dyan. Ayan. Kita nyo. Ayun siya. Ayun. Ayan. Diyan tumatama itong pin na to. Parang naglalak siya dyan. Ayan. So yan. Ganyan siya. Then may pattern naman siya. Ayan. Tatiming na natin siya mga paps. Ayan. Ito kasing sa Honda natin. Hindi siya katulad sa Rusi. Yung camshaft niya meron na agad pattern. Itong pin na rin. Ano naman to? Ito pin na naman. Ayan. Kailangan nakatapat yan dun sa pin sa loob. Ayan. Yung pin dito. Ayan. Sa compression release. Ayan. Nakatapat din tong pin na to. So ikot natin. Ayan, ganyan, nakatiming yan. Nakatiming na yan. Talagang pulido tong ginagawa ko paps para mga paps, mga kabes mo to, para may matutunan kayo. Ayan. Then susunod na agad natin ang exhaust rocker arm natin. Ito na yun. Ayan. Then ito ang pin natin dito sa ating rocker arm. Parehas lang sila. May butas, may thread. Pwede sila magkapalit dito sa intake. Itong dalawa to. Ito pwede may ilagay dito, yung dito pwede may ilagay dito. So parehas lang may butas. Ayan. Kasi dito sa intake, mayroong nilalagyan ng tornilyo ang isang ganito. Kailangan siya may tornilyo kaya may thread. Kaya kahit ipalit to doon, okay lang. Nire-reminder ko lang mga paps. Wave CX, Wave 110R. Talagang kahawig siya ng dash pero may pagkakaiba paps, mga kabes moto. Kailangan din maging aware tayo. Dahil sa Wave CX Alpha 110 ba yun? At ang Wave 110R. Ayan, ganito ang kanilang camshaft. Ayan, pares na pares sa dash, di ba? Ayan. Kita nyo, walang pinagkaiba. Ayan. Meron lang dito. Ayan, wala siyang compression release. Ito meron sa dash. Ayan. Yan sinasabi ko, maging aware lang tayo. Then dito, walang compression release stopper ang Wave CX 110. At ang pagkakalam ko, yung Wave 110R din, wala ring compression release stopper dito sa ganito. Di kagaya dito sa dash, no? Then sa Wave CX, kung Wave CX ang gamit nyo, 110 yung alpha, dalawa ang kanya. May tornilyo dito yung pin, ayan. Dito mayroon din. Ayan, parehas. Ayan mga paps, may mga technique din dyan. Ayan. Dito pa lang, hindi na kayo, kahit hindi na kayo gumamit ng feeler gauge, okay lang. Basta marunong kayo, hindi ko sinasuggest na sa mga bago, hindi ko sinasuggest to. So medyo may marunong na, alam niyo na yung tamang galaw nito, ayan. Kahit hindi na kayo dyan, gumamit ng feeler gauge. Ayan, okay na yun. So pero sa mga baguhan, mga paps, pumunta lang siguro kayo talaga sa mga pagawaan, mga expert na mekaniko, or manoorin nyo mabuti ang mga ginagawa natin dito para matuto kayo. Ang intake and exhaust natin parehas lang ng clearance ang kanilang valve, no? 0.10 mm parehas yan, parehas. And then wag natin kakalimutang ilagay ang ating screw stopper dito na may washer. Hindi naman siya natatanggal eh. Para hindi malalaglag o gagalaw ang camshaft paatras, palabas. Kaya may stopper. So ayan na mga paps, ayan ang pinaka-finish ng niya, pagkabit ng ating mga rocker arm, camshaft. Nakabit na natin lahat, mga return compression release stopper. Ayan, okay na yan. So sasalpak na lang yan. Ayan, itong spring huwag niyong kakalimutang ilagay. Ayan. Diyan yan sa compression release stopper. Ayan, ito, natatakpan siya nito. Mamaya, pakita ko na lang ulit. So, next tayo, proceed naman tayo dun sa piston, no? Kung paano mag-install ng piston rings.